May mga gabi na parang hindi mo na kayang magpatuloy. Tahimik kang umiiyak, tinatago ang sakit na hindi mo masabi kahit kanino. Pakiramdam mo, nagdarasal ka sa hangin na kahit anong sigaw ng puso mo, walang sumasagot. Pero sa mismong sandaling iyon, habang iniisip mong tuluyan ka nang nawawala sa dilim, gumagalaw ang Diyos sa katahimikan. Hindi mo lang alam, ginagamit niya ang bawat luha mo bilang binhi ng pananampalataya. Hindi mo kailangang maging malakas para manatiling nakatayo. Kailangan mo lang maniwala na sa kahinaan mo, doon siya pinakagumagawa ng himala. Maraming beses mong tinanong ang sarili mo, bakit parang hindi niya ako pinapakinggan? Pero sa totoo lang, hindi kailanman tumigil ang Diyos sa pakikinig. Ang pananampalataya mo, kahit maliit, kahit basag, iyon mismo ang sandata na ginagamit niya para palakasin ka sa bawat takot na nilabanan mo. Sa bawat gabi na pinili mong magtiwala kahit walang kasiguraduhan, doon mo siya hinayaan na maghari. Ang mga pagsubok na akala mo ay parusa, iyan ang paraan niya ng paghubog sa iyo, ng pagtuturo sa iyo kung paano lumaban hindi sa pamamagitan ng lakas ng laman, kundi ng lakas ng espiritu kapag bumabagsak ang lahat sa paligid mo. Kapag ang mundo ay tila walang awa, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Ang Diyos ay hindi natutulog, hindi siya nakakalimot. Sa oras na iniisip mong wala ka nang maibibigay, siya ang nagbibigay ng hininga para magpatuloy ka. Kapag naubos na ang lakas mo, saka siya pumapasok. Hindi para ipakita kung gaano kakahina, kundi para iparamdam kung gaano siya kalakas. Ang pananampalataya mo ay hindi dekorasyon ng iyong buhay. Ito ang mismong ugat kung saan dumadaloy ang kapangyarihan niya. Kaya't huwag mong maliitin ang mga panalangin mo na walang luha, ang mga sandaling pinili mong manahimik kaysa sumuko. Ang Diyos ay nakatingin sa puso mo, hindi sa bigat ng iyong problema. At kapag nakita niyang nananatili kang tapat kahit durug na, doon siya kumikilos ng may apoy. Ginagamit niya ang pananampalataya mo bilang apoy na sumusunog sa takot, bilang ilaw sa gitna ng gabi, bilang sandigan kapag hindi mo na alam kung saan ka tatayo. At sa dulo ng lahat ng ito, mapapansin mong hindi naman talaga nawala ang lakas mo. Pinalitan lang niya ito ng lakas na hindi galing sa iyo, kundi galing sa Kanya. Ang lakas na kayang tumayo sa gitna ng bagyo, ang lakas na hindi kailangang makakita para maniwala. Ang lakas na nagmumula sa pananampalatayang minsan mo nang inalay sa Kanya. At kapag dumating ang araw na iyon, mauunawaan mong hindi kailanman sayang ang pag-iyak mo dahil sa bawat patak ng luha, may itinanim ang Diyos at ang itinanim niyang pananampalataya, yun mismo ang magpapalakas sa iyo. Ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Ang aking puso ay tumitiwala sa Kanya at ako'y natutulungan. Awit 22:7. Ito ang pangakong nagbigay ng liwanag sa mga salinlahi ng mananampalataya na dumaan sa unos, sa digmaan, sa gutom at sa kawalan ng pag-asa. Sa mga salita ni David, ipinahayag niya hindi lamang ang kanyang pananampalataya, kundi ang katotohanang nagmula sa karanasan ng isang taong halos mawalan ng lahat. Hindi niya isinulat ito sa panahon ng tagumpay, kundi sa gitna ng pagod, pagtataksil at panganib. Sa likod ng bawat salita ay may halakhak ng kaaway, may ingay ng espada at may panginginig ng kaluluwang umaasa lamang sa Diyos. Ang panahong iyon sa Israel ay puno ng kaguluhan. Si David ay hinahabol ng kanyang mga kaaway, tinutuligsa ng mga dating kaibigan, at madalas ay nagtatago sa mga kuweba. Pero sa halip na mawalan ng loob, ipinahayag niya, ang Panginoon ang aking lakas. Hindi dahil malakas siya sa laman, kundi dahil natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng bisig, kundi sa tibay ng tiwala. Ang Diyos na nagligtas sa kanya mula sa leon at oso, siya ring Diyos na magtataguyod sa kanya sa oras ng takot. Kaya't nang siya ay humarap sa mga digmaan ng buhay, hindi espada ang unang hinawakan ni David, kundi pananampalataya. Ang pangakong ito ay hindi lamang kay David. Ito'y para rin sa iyo, para sa lahat ng lumalakad sa gitna ng pagsubok at iniisip kung makakayanan pa bang magpatuloy.
Kapag sinasabi ng Diyos na siya ang iyong lakas, hindi ibig sabihin na aalisin niya ang lahat ng hirap. Ang ibig sabihin sa gitna ng hirap, bibigyan ka niya ng lakas na hindi mo akalaing mayroon ka. Lakas na tumatayo kahit pagod, lakas na nananalangin kahit walang sagot, lakas na nagmamahal kahit nasaktan. Sa panahon natin ngayon, kung saan ang mundo ay puno ng kaguluhan, mga digmaan, pandemya, krisis sa kabuhayan, takot sa kinabukasan, ang pangako ng Diyos ay nananatiling buhay. Hindi siya nagbago. Ang parehong kamay na nagbigay lakas kay David ay siya ring kamay na nakahawak sa iyo ngayon. Kapag ang puso mo ay napapagod, kapag tila walang direksyon ng lahat, ang salita ng Diyos ay sumasagot, "Ako ang iyong lakas." Ibig sabihin, hindi mo kailangang kumapit sa sariling galing dahil may Diyos na kumakapit sa iyo. Ang lakas na ito ay hindi palaging maririnig sa malakas na tinig o sa mga dakilang kababalaghan. Minsan ito'y tahimik, isang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, isang paghinga sa gitna ng luha, isang pag-asa na ayaw mamatay kahit wala ng dahilan para umasa. Iyon ang lakas na nanggagaling sa pananampalataya. At kapag pinili mong maniwala kahit hindi mo alam kung paano, nagsisimula ng kumilos ang Diyos. Tingnan mo ang iyong buhay. Ilang ulit ka ng muntik sumuko, ngunit nandito ka pa rin. Hindi ba't iyon ay patunay na may kamay na umaalalay sa iyo? Kapag hindi mo na maitaas ang sarili mo, siya ang nagtataas. Kapag wala ka ng boses para manalangin, siya ang bumubulong sa puso mo. Anak, kaya mo pa sapagkat ako ang iyong lakas. Sa gitna ng mga kagipitan, sa mga panahong parang walang kasagutan, tandaan mo ito, hindi kailanman binawi ng Diyos ang kanyang pangako. Ang lakas na ibinibigay niya ay hindi laging nakikita pero laging nararamdaman ng pusong tapat. At kung minsan, ginagamit niya ang mismong kahinaan mo bilang daan ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa Biblia malinaw, ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan, kaya kapag pakiramdam mo ay wala ka ng kakayahan, iyon ang sandali na pinakamalakas ka dahil doon kumikilos ang Diyos. At habang binubuksan mo ang iyong puso sa katotohanan ito, maririnig mong muli ang kanyang boses. Anak, hindi kita iniwan. Ang pananampalataya mo ang magiging tulay ng aking himala. Ang bawat tiwalang ibinibigay mo sa akin ay binabalik ko bilang lakas. At kapag dumating ang araw na iyon, ang araw na maramdaman mong muli ang kanyang presensya sa gitna ng pagod, malalaman mong totoo nga. Ginagamit ng Diyos ang pananampalataya ng kanyang anak upang bigyan siya ng lakas na walang hanggan. Sa mundo ngayon, napakaraming dahilan para panghinaan ng loob. Ang balita ay puno ng digmaan, karahasan at takot. Maraming pamilya ang hindi alam kung saan kukuha ng pagkain bukas. Maraming magulang ang umiiyak dahil sa sakit ng kanilang mga anak at maraming kabataan ang nawawala sa direksyon, hinahanap ang layunin ng kanilang buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, madaling isipin na ang Diyos ay tahimik o malayo. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ang parehong Diyos na nagbigay ng lakas kay David ay naririto rin ngayon. At ginagamit niya ang pananampalataya ng bawat isa upang magbigay ng lakas sa panahon ng krisis. Kapag ikaw ay nasa gitna ng unos, kapag hindi mo alam kung saan magsisimula o kung paano magpapatuloy, ang salita ng Diyos ay paalala, ang Panginoon ang aking lakas. Hindi ito isang lumang kasabihan o magagandang salita lang sa Biblia. Ito ay buhay na katotohanan. Kapag ang puso mo ay bumibitaw, ang Diyos ay bumubuhos ng kapangyarihan na hindi mo nakikita, pero mararamdaman mo sa loob, sa katahimikan ng gabi, sa paghinga, sa gitna ng luha, sa bawat sandaling pinipili mong magtiwala kahit wala ka ng lakas. Ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa takot. Ito ay pagtindig kahit natatakot ka. At sa panahon natin ngayon, kung kailan ang mga tao ay nabubuhay sa kawalang katiyakan, may mga nawawalan ng trabaho, may mga nakikipaglaban sa karamdaman, may mga nagdurusa sa depresyon, ang Diyos ay nagsasalita pa rin. Kung nananatili kang tapat, ako ang iyong magiging lakas. Hindi niya ipinangakong walang bagyo,
Ngunit nangako siyang magiging sandigan mo sa gitna ng bagyo. Tingnan mo ang mga ina na araw-araw na lumalaban para sa kanilang mga anak kahit walang kasiguraduhan sa kinabukasan. Tingnan mo ang mga manggagawang hindi sumusuko kahit maliit ang kita. Tingnan mo ang matatandang patuloy na nagdarasal para sa kanilang pamilya. Lahat sila kahit hindi nila namamalayan ay mga buhay na patutuo ng lakas ng Diyos. Sapagkat sa bawat pag-iyak na may pananampalataya, sa bawat Panginoon tulungan mo ako na binigkas sa pagitan ng pagod at sakit, naroon ang Diyos at ang kanyang lakas ay dumadaloy sa kanila. Ang Diyos ay hindi kailanman tumigil sa paggawa. Ang mga krisis na kinatatakutan natin ngayon ay hindi makakapigil sa Kanya. Kung sa panahon ni David ay nagpakita siya ng lakas sa gitna ng digmaan, sa panahon natin nagpapakita siya ng lakas sa gitna ng pandemya, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng takot. Kapag ang mundo ay nagsasara ng mga pinto, siya ay nagbubukas ng daan na hindi mo pa nakikita. Kapag ang lahat ay nagsasabing wala ng pag-asa, siya ay bumubulong. Manampalataya ka, anak, sapagkat ako ang iyong lakas. At kung minsan ang paraan ng Diyos ay hindi tulad ng inaasahan mo. Hindi laging dumadating ang kanyang tulong sa anyo ng kaginhawaan. Minsan, dumadating ito sa anyo ng kapayapaang hindi maipaliwanag. Minsan, sa gitna ng kawalan, mararamdaman mong may kapayapaan pa rin sa puso mo. Iyon ay tanda ng kanyang presensya. Ang pananampalataya mo, kahit tila maliit at mahina, ay ginagamit niya upang ilabas ang lakas na kailangan mo para mabuhay araw-araw. Tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi lamang para sa mga himala. Ito ay para sa bawat araw na pinipili mong bumangon kahit wala kang nakikitang resulta. Ang Diyos ay hindi laging nag-aalis ng problema, pero binabago niya ang puso mo upang harapin ito. Ang pananalig mo ay nagiging daan ng kanyang kapangyarihan. Isang tulay mula sa takot tungo sa katapangan, mula sa pagod tungo sa katatagan. At habang patuloy kang lumalakad sa pananampalataya, mapapansin mong dahan-dahang nagbabago ang mga bagay. Ang mga bagay na dati mong kinatatakutan, ngayon ay kaya mo nang harapin. Ang sa mga salitang dati mong sinasabing hindi ko kaya ay napapalitan ng kaya ko dahil kasama ko ang Diyos. Iyan ang kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi lamang nito binabago ang sitwasyon, binabago nito ang iyong puso. Kaya kapag muling dumating ang mga araw ng pagod at pagdududa, huwag mong kalimutan ang pangako, ang Panginoon ang aking lakas. Ito ay paalala na kahit ang katawan mo ay mapagod, ang espiritu mo ay hindi kailanman mauubos. Dahil ang lakas na iyon ay galing sa Diyos. At sa bawat sandaling maramdaman mong hindi mo na kaya, sabihin mo sa iyong puso, "Oh, mahina ako." Pero ang pananampalataya ko ay sapat sapagkat ginagamit ito ng Diyos upang ako ay palakasin. Sa ganitong paraan, ang lumang pangako sa kasulatan ay nagiging bagong katotohanan sa iyong buhay ngayon. Buhay, makapangyarihan at totoo. May isang ina na araw-araw na lumalakad ng ilang kilometro upang pumasok sa trabaho. Maaga siyang gumigising, bitbit ang pagod ng kahapon, at uuwi muli ng gabi na walang kasiguraduhan kung sapat ang kikitain para sa mga anak niya. Sa bawat hakbang dinadala niya ang takot at pag-asa, pero sa gitna ng kanyang katahimikan, inuusal niya, "Panginoon, Ikaw ang aking lakas." At sa diwa niyang pagod, may kakaibang kapayapaan. Hindi siya yumaman, hindi siya agad guminhawa, pero araw-araw siyang nagigising, araw-araw siyang lumalaban. At doon mo makikita, hindi ang himala ng biglang pagbabago, kundi ang himala ng lakas na hindi nauubos. May isang lalaki na nawalan ng trabaho matapos magtrabaho ng 10 taon sa iisang kumpanya. Binalot siya ng hiya at takot at halos hindi na siya makatulog gabi-gabi. Pero isang gabi, binasa niya ang awit 28.7 at napaiyak siya. "Panginoon, Ikaw ang aking kalasag." Nung umaga, nagdesisyon siyang magtiwala muli. Gumawa siya ng maliit na negosyo kahit walang katiyakan. Maraming gabi siyang gutom, maraming araw na pagod.
Pero sa bawat sandaling gusto niyang sumuko, lagi niyang naririnig sa puso niya, "Anak, ako ang iyong lakas." Makalipas ang ilang taon, hindi lang siya nakabangon, nakatulong pa siya sa iba. Hindi dahil sa sariling galing, kundi dahil sa pananampalatayang ginamit ng Diyos upang palakasin siya. Sa Biblia, ganito rin ang nangyari kay Elias. Nang tumakbo siya sa disyerto, hinang-hina at walang direksyon, sinabi niya sa Diyos, "Panginoon, kunin mo na ang aking buhay," pero hindi iyon ang wakas. Pinakain siya ng isang anghel, pinainom, at sinabing, "Tumayo ka, kumain ka sapagkat mahaba pa ang lalakarin mo." Iyon ang larawan ng Diyos na nagbibigay lakas sa gitna ng pagod. Ginagamit niya ang pananampalataya ng kanyang lingkod upang itayo siyang muli kahit ayaw na nitong lumaban. Ganon din sa atin. Sa oras na gusto na nating sumuko, may tinig na bumubulong, "Bumangon ka, anak, hindi pa tapos ang aking gawain sa buhay mo." Isang matandang babae naman ang araw-araw na nananalangin para sa kanyang mga anak na matagal nang lumayo sa pananampalataya. Taon na ang lumipas, tila walang pagbabago. Pero hindi siya tumigil. Sa bawat gabi binubulong niya, "Panginoon, naniniwala pa rin ako." At dumating ang araw na ang isa sa kanyang mga anak ay biglang bumalik sa kanya, humihingi ng tawad, dala ang Biblia. Umiiyak silang dalawa habang niyayakap ang isa't isa. Iyang mga tao ng pananampalataya ay hindi nasayang. Ginamit ng Diyos ang pananalig ng isang ina upang palakasin ang puso ng kanyang anak at sa pamamagitan nito, binago ang buong pamilya. Mayroon ding isang manggagamot na halos mawalan ng tiwala sa sarili matapos ang pagkamatay ng kanyang pasyente. Dinurog siya ng sisihin at takot at gusto na niyang iwan ang propesyon. Pero sa gitna ng kanyang pag-iyak, nakakita siya ng lumang tala sa Biblia, "Ang Panginoon ang aking lakas." Iyon ang naging simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Sa bawat pasyente nananalangin siya bago kumilos. Hindi na siya nagtatrabaho dahil sa takot magkamali, kundi dahil sa pananalig na ang Diyos ang gumagabay sa kanyang mga kamay. Muli siyang bumangon, hindi bilang doktor lamang, kundi bilang saksi ng biyaya ng Diyos. Lahat ng kwentong ito, bagamat magkakaiba, ay iisa ang puso. Sa bawat sandali ng kahinaan, nandoon ang Diyos. Sa bawat taong pinili ang pananampalataya sa halip na takot, gumilos siya. At sa tuwing may isa na lumalakad pa rin kahit sugatan, kahit pagod, nagiging buhay na patotoo sila ng kanyang lakas. Tingnan mo rin si Pedro. Matapos niyang itatwa si Jesus, akala niya tapos na ang lahat. Ngunit nang muling magpakita sa kanya si Kristo, hindi niya narinig ang panunumbat. Narinig niya ang tanong, "Mahal mo ba ako?" 3 beses siyang tinanong at 3 beses siyang pinatawad. Ang hiya ay napalitan ng lakas. Ang takot ay napalitan ng layunin. Ang taong duwag ay ginamit ng Diyos upang mangaral sa libu-libong kaluluwa. Sa katapatan ng Diyos, kahit ang bumagsak ay kayang patayuin muli. At sa panahon natin ngayon, marami pa ring ganitong kwento. Mga tao na walang pangalan pero kilala ng Diyos. Mga taong tahimik lang na nananalig pero sa pananampalataya nila may himalang nangyayari. Isang pamilya na nagkaroon ng pagkain ng hindi inaasahan. Isang pasyente na gumaling laban sa lahat ng posibilidad. Isang anak na natagpuan ng Diyos matapos ang mga taon ng paglayo. Hindi ito mga kwentong katang-isip. Ito ay mga buhay na patunay na ang Diyos ay tapat at buhay. Kaya kapag pakiramdam mo ay hindi ka sapat, alalahanin mo, ang lahat ng lakas na kailangan mo ay nasa Kanya. Ang pananampalataya mo, gaano man kaliit, ay sapat upang kumilos ang langit. Dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Naghahanap siya ng pusong nananalig kahit sa gitna ng kawalan. At kapag nakita niya iyon, gagamitin niya ang pananampalataya mong iyon upang palakasin hindi lang ikaw, kundi pati ang mga taong nakatingin sa iyong buhay. Sa bawat halakhak sa gitna ng sakit, sa bawat dasal sa gitna ng unos, at sa bawat ngiti matapos ang luha, nandun ang Diyos, patuloy na gumagawa, patuloy na nagbibigay lakas sa pamamagitan ng pananampalataya mo.
Yung pangako ng lakas na nagmumula sa Diyos ay hindi lamang mensahe ng pag-asa, ito ay bahagi ng isang dakilang plano na inihabi mula pa noong simula ng panahon. Mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, makikita mo ang isang tema na paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos. Kapag ang tao ay mahina, doon siya nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang pangakong ito ay hindi lumipas kasama ng mga propeta o hari. Ito ay nananatiling buhay at aktibo sapagkat ito ay ugat ng kanyang katapatan. Sa aklat ni Isaias, sinabi ng Diyos, ang mga naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na parang agila. Ang salitang ito ay hindi lamang panawagan sa pisikal na pagtitiis. Ito ay pahayag ng propesiya. Ang larawan ng agila ay sagisag ng espiritual na pag-angat, isang paalala na sa bawat panahon ng paghihintay may ipinapanganak na bagong kalakasan. Sa panahon ni Isaias, ang Israel ay nasa bingit ng pagkawasak, napalibutan ng mga kaaway at tila walang pag-asa. Ngunit sa halip na ihayag ang wakas, ipinahayag ng Diyos ang simula, isang pangako ng panibagong lakas na magmumula sa pananampalataya. Makikita rin ito sa buhay ni Daniel. Dinala siya sa Babylonia bilang bihag, pinilit tanggihan ang kanyang pananampalataya, ngunit sa gitna ng banyagang kaharian, siya ay nanatiling tapat. Nang siya ay itinapon sa lungga ng mga leon, walang armas, walang kakampi, walang paraan upang lumaban, ang tanging sandata niya ay pananalig. At doon ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang mga leon ay natahimik at ang mahina ay naging saksi ng kaluwalhatian ng makapangyarihan sa lahat. Ang pangako ng lakas ay hindi lamang literal, ito ay espiritual. Ipinapakita ng Diyos na kahit sa lugar ng kadiliman, siya ay nananatiling liwanag. Sa mga huling panahon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ay nagtagumpay sa sanlibutan. Ito ang katuparan ng lahat ng naunang pangako. Hindi inalis ni Jesus ang paghihirap, ngunit binigyan niya tayo ng kakayahang magtagumpay sa gitna nito. Ang lakas na ipinangako ng Diyos ay tumatawid mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mula sa propesya hanggang sa katuparan. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng sangkatauhan, makikita na bawat henerasyon ay may kani-kaniyang unos, mga digmaan, tagutom, salot at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat panahon, may mga taong nanatiling matatag dahil sa isang dahilan, ang kanilang pananampalataya ang naging tulay ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lakas ng Diyos ay hindi nalilimita sa templo o sa panahon. Ito ay patuloy na dumadaloy sa mga puso ng kanyang mga anak. Ngayon, sa gitna ng mga kaguluhan ng modernong mundo, ang pagguho ng moralidad, ang takot sa hinaharap, ang pagdami ng kasamaan, ang parehong pangako ay muling umaalingaw-ngaw. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Sa mundong ito na umaasa sa sariling kakayahan, ang mensaheng ito ay revolusyonaryo. Sinasabi ng Diyos na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa yaman, posisyon o kapangyarihan, kundi sa pusong marunong magtiwala kahit hindi nakikita ang resulta. Ito rin ay propetikong larawan ng nalalapit na panahon. Ang mga propeta ay nagsalita tungkol sa mga araw ng pagigting ng dilim, ng kawalan ng kapayapaan, ng paglamig, ng pag-ibig ng marami. Ngunit sinabi rin nila na sa mga araw na yon, ang mga anak ng Diyos ay lalakas sa pamamagitan ng Espiritu. Sa Joel 2:28, sinabi ng Panginoon, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Iyan ang pangakong bumabalot sa lahat ng panahon na sa gitna ng kahinaan ng mundo, itatayo ng Diyos ang kanyang mga anak upang magliwanag. Kaya't kung ngayon ay nakakaramdam ka ng pagod o kawalan ng direksyon, alalahanin mo, ikaw ay bahagi ng plano ng Diyos na walang hanggan. Ang pananampalataya mo ay hindi maliit na bagay sa harap niya. Ito ay bahagi ng dakilang kwento ng kaligtasan
Ginagamit ng Diyos ang bawat pananalig, kahit tahimik, kahit luhaan, bilang bahagi ng kanyang propetikong galaw. Ang iyong paninindigan sa gitna ng unos ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para ipakita sa mundo na buhay ang Diyos at tapat ang kanyang pangako. Sa mga araw na darating, maraming maghihina, maraming matatakot. Ngunit ang mga mananatili sa pananampalataya ay magiging ilaw sa kadiliman. Hindi dahil sila ay matapang, kundi dahil ginagamit ng Diyos ang kanilang pananampalataya upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. At habang papalapit tayo sa katuparan ng mga propesiya, tandaan mo ito. Ang lakas na ibinibigay ng Diyos ngayon ay hindi lamang para makaligtas ka, kundi para maging saksi ka ng kanyang katapatan sa huling panahon. Ang pangakong ito ay hindi nagtatapos sa lupa. Sa Apokalipsis 21:4 nakasulat, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ito ang huling larawan ng lakas, ang sandaling wala ng sakit, wala ng luha, at ang bawat sugat ay gagamutin ng kanyang presensya. Kaya habang narito pa tayo, hinahanda niya ang bawat puso na manampalataya. Dahil sa pananampalatayang iyon, ipinapakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang kalakasan. Sa bawat henerasyon, sa bawat bansa, sa bawat pusong handang sumuko sa Kanya, ang pangakong ito ay tumutunog. Ang iyong pananampalataya, anak, ay magiging daluyan ng aking lakas. May mga sandaling kahit gaano kalalim ang pananampalataya, dumarating pa rin ang tanong, Panginoon, kung ikaw ang aking lakas, bakit ako pagod? Bakit tila walang sagot ang mga panalangin ko? Bakit mas tumitindi ang laban sa tuwing ako'y nananalig? Ang mga tanong na ito ay hindi tanda ng kawalan ng pananalig. Ito ay tanda ng pagiging tao. Maging si David, si Job, at maging si Jeremias ay nagtanong din. Ngunit sa likod ng mga tanong na iyon, may sagot ang Diyos, isang sagot na hindi laging sa paraan na gusto natin, kundi sa paraan na kailangan natin. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi ka nadudaan o hindi ka na masasaktan. Sa halip ito ay pagtanggap na kahit hindi mo nauunawaan ang lahat, naniniwala kang may ginagawa ang Diyos. Maraming beses sa Biblia na tila hindi agad tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Si Abraham ay inantay ng 70 taon bago isinilang si Isaac. Si Jose ay ginawang alipin at bilanggo bago siya ginawang tagapamahala ng buong Ehipto. Si Moises ay nagpalipas ng 40 taon sa ilang bago makita ang lupang ipinangako. Sa bawat paghihintay, tila naantala ang pangako, ngunit sa katotohanan, hinuhubog ng Diyos ang kanilang puso upang maging handa sa kanyang katuparan. Kapag tila wala kang naririnig mula sa Diyos, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Sa halip siya ay nagtatrabaho sa katahimikan. Tulad ng binhing nakabaon sa lupa, hindi mo nakikita ang pag-usbong. Pero sa ilalim ng lupa, may buhay na umuusbong. Ganon din ang mga pangako ng Diyos. Hindi mo man nakikita ngayon, pero lumalago ito sa tamang panahon. Sinabi ni Habakuk, bagaman mabagal itong dumating, hintayin mo, tiyak na ito'y mangyayari. Minsan, ang pinakamatinding labanan ay hindi nasa labas kundi nasa loob. Ang pagdududa ay unti-unting sumisingit sa isipan. Sinasabing, siguro hindi para sa akin ang pangakong yon. Pero alalahanin mo, yung kaaway ay laging gustong pagdudahan mo ang kabutihan ng Diyos. Ganon din ang ginawa niya kay Eva sa halamanan ng Eden. Hindi niya tinutulan ang pagkakaroon ng Diyos. Tinanong niya lamang ang kanyang katapatan. Ngunit sa bawat panahon, pinatutunayan ng Diyos na siya ay tapat kahit hindi natin siya nauunawaan. Kung minsan, iniisip natin na ang pananampalataya ay dapat palaging masigla at masaya. Ngunit may mga araw na ito ay tahimik, mabagal at puno ng luha. Hindi ibig sabihin nito na mahina ka. Ang totoo, sa ganitong mga araw pinakamatindi ang pananampalataya mo dahil nananatili kang kumakapit kahit walang maramdaman. Tulad ng sinabi sa 2 Korinto 10:7, sapagkat namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin.
May mga panahon din na ginagamit ng Diyos ang mismong kawalan ng lakas upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Si Pablo mismo ay nanalangin na alisin ng Diyos ang tinik sa laman, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan." Kaya't sa halip na ikahiya ang kanyang kahinaan, ipinagmalaki ni Pablo ito sapagkat doon niya naranasan ang lakas ng Diyos. Ganito rin ang nangyayari sa atin kapag wala na tayong magawa, saka gumagawa ang Diyos. Ang pinakamalalim na pananampalataya ay hindi iyong nakikita ang resulta, kundi iyong patuloy na nagtitiwala kahit walang kasiguraduhan. Kapag araw-araw kang bumabangon at sinasabi mong, "Panginoon, hindi ko alam kung paano, pero naniniwala pa rin ako," iyon ay pagsamba. Kapag pinili mong magpasalamat kahit wala pang kasagutan, iyon ay panalo. Kapag pinili mong manahimik at maghintay sa gitna ng bagyo, iyon ang tunay na lakas. Sa mga oras na tila napakalayo ng Diyos, alalahanin mo, si Jesus mismo ay dumaan sa ganong sandali. Sa krus, sumigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ngunit sa parehong hininga, ipinagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa Ama. Iyon ang pinakamalaking larawan ng pananampalataya, ang magtiwala kahit mukhang wala na ang lahat. Sa mismong sandali ng kanyang kamatayan, ipinakita niya na ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinapanganak sa gitna ng sakit. Kaya kapag nararamdaman mong parang walang saysay ang panalangin mo, tandaan mo, bawat luha mo ay binibilang ng Diyos. Ang bawat pagsuko mo ng iyong takot ay nagiging daan para sa kanyang lakas. Ang pananampalataya mo, kahit nangungulila, ay hindi nawawala sa kanyang paningin. Tulad ng sabi sa awit 56:8, "Itinala mo ang aking mga pagiyak sa iyong aklat." Ang Diyos ay hindi nakakalimot at hindi siya nagkakamali sa oras. Sa pagtatapos ng bawat gabi ng pagdududa, may umagang naghihintay. Hindi mo kailangang magpanggap na matatag. Kailangan mo lang manatiling tapat. Sapagkat sa bawat tanong mo, may tugon ang Diyos na dumarating sa tamang panahon. At kapag dumating iyon, maiintindihan mo kung bakit mo kailangang maghintay. Kung bakit mo kailangang maramdaman ang kahinaan, dahil sa bawat paghihina, doon niya pinalalakas ang iyong pananampalataya. At kapag natutunan mong magtiwala kahit walang nakikitang resulta, magsisimula kang makita na ang pananampalataya ay hindi lang daan tungo sa himala, ito mismo ang himala. Dahil ang tao na patuloy na nagtitiwala sa Diyos kahit wala ng dahilan sa mata ng mundo, iyon ang taong tunay na malakas. Sa huli, hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong. Kailangan mo lang maniwala na kahit sa gitna ng katahimikan, ang Diyos ay gumagawa at ginagamit niya ang iyong pananampalataya upang bigyan ka ng lakas na higit pa sa iyong inaakala. Ang pangakong, "Ang Panginoon ang aking lakas," ay hindi lamang dapat alalahanin, ito ay dapat isabuhay, dahil ang pananampalataya na hindi isinasagawa ay parang ilaw na tinakpan o binhing hindi itinanim. Kaya ngayon, panahon na upang ilapat ang pangakong ito sa bawat aspeto ng iyong araw. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng lakas sa sandali ng panalangin, nagbibigay siya ng lakas sa mismong araw-araw na gawain, sa mga oras na kailangan mong bumangon muli, magpatawad o manahimik sa gitna ng gulo. Una, simulang tanggapin sa iyong puso na ang lakas na ipinangako ng Diyos ay totoo para sa iyo. Huwag mo itong isipin bilang pangakong para lamang sa mga banal o perpekto. Kapag sinabi ng Diyos, "Ako ang iyong lakas," ibig sabihin, siya mismo ang magiging sandigan mo sa bawat sitwasyon. Sa bawat paghinga mo, sa bawat desisyong ginagawa mo, maaari mong maranasan ang lakas na iyon kung pipiliin mong manampalataya, magsimula sa maliit. Bago ka bumangon sa umaga, sabihin mo sa sarili mo, "Panginoon, ang araw na ito ay sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ito." Kapag may problema, huwag agad humanap ng solusyon sa sarili mong isip. Huminto muna, huminga, sabihin mo, "Panginoon, tulungan mo akong makita ito sa pananampalataya."
Ang simpleng panalangin iyon ay nagiging tulay ng kanyang kapangyarihan. Pangalawa, hayaan mong magbago ang paraan ng iyong pag-iisip. Ang lakas na ibinibigay ng Diyos ay hindi laging pagtanggal ng problema, kundi kakayahang magtagumpay sa loob ng problema. Kapag tinuturuan kanya ng pagtitiis, hindi iyon parusa, iyon ay paghubog. Kapag hindi mo pa nakikita ang bunga ng iyong mga panalangin, hindi ibig sabihin na wala itong bisa. Tinuturuan ka lang ng Diyos na manampalataya sa kanyang oras, hindi sa iyo. Kaya bawat araw, sanayin mong ipaalala sa sarili, ang Diyos ay tapat. Hindi pa tapos ang kwento ko. Pangatlo, gawing ugali ang pagbabasa at pagbigkas ng kanyang mga pangako. Kapag nararamdaman mong humihina ka, buksan mo ang Biblia at ipahayag ng malakas, ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Ulitin mo ito hanggang sa maramdaman mong sumisigla ang iyong loob. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa, ito ay binubuhay. Sa tuwing inuusal mo ang kanyang mga pangako, parang binubuksan mo ang bintana ng kalangitan upang pumasok ang liwanag sa madilim mong kalooban. Pang-apat, manalangin hindi lamang kapag may krisis. Gawin mo itong bahagi ng iyong paghinga. Sa gitna ng trabaho, sa gitna ng trapiko, sa gitna ng katahimikan ng gabi, kausapin mo siya. Sabihin mo, Panginoon, salamat dahil nandito ka. Sa mga ganitong sandali, unti-unting lumalakas ang iyong espiritu, sapagkat ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi palaging paghingi. Madalas ito'y pagtanggap ng kanyang presensya. At sa presensya niya, laging may lakas panglima. Palitan ang iyong mga salitang puno ng takot ng mga salitang puno ng pananampalataya. Sa halip na sabihing hindi ko kaya, sabihin mo, kakayanin ko ito dahil kasama ko ang Diyos. Sa halip na wala na akong pag-asa, sabihin mo, ang Diyos ay gagawa ng daan. Kapag binago mo ang paraan ng iyong pagsasalita, binabago mo rin ang direksyon ng iyong pananaw. Tandaan, kung ano ang madalas mong sabihin, iyon ang pinaniniwalaan ng iyong puso. Kaya punuin mo ang iyong dila ng mga pangako, hindi ng mga reklamo. Pang-anim, huwag mong hayaang maputol ang iyong pananampalataya sa oras ng kabiguan. Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nadarapa. Pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong lakad. Hinahanap niya ang pusong patuloy na bumabangon. Kapag nadapa ka, huwag mong ikahiya. Sabihin mo lang, Panginoon, alam kong mahina ako, pero ikaw ang aking lakas. At makikita mo, ang lakas na iyon ay hindi kailanman nauubos. Pang-pito, matutong magpasalamat bago pa man dumating ang sagot. Ang pasasalamat ay tanda ng pananampalatayang buhay. Kapag natutunan mong pasalamatan ng Diyos kahit wala ka pang nakikita, pinatutunayan mong nagtitiwala ka sa kanyang plano. Sa bawat salamat, Panginoon, binubuksan mo ang pinto ng kanyang biyaya. Pangwalo, isabuhay ang lakas ng Diyos sa paraan ng pakikitungo mo sa iba. Magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Magbigay kahit kulang ka. Umunawa kahit nasaktan ka. Dahil sa bawat kabutihang ginagawa mo, ipinapakita mo sa mundo na ang lakas mo ay hindi galing sa laman, kundi sa espiritu. Ang ganitong lakas ay hindi nakikita pero nararamdaman sa kapayapaang hindi maipaliwanag, sa tibay ng loob sa gitna ng unos, sa kakayahang magmahal kahit may sugat, at sa huli, tandaan mong ang lakas ng Diyos ay dumarating sa mga sumusuko sa Kanya. Kapag sinabi mong, Panginoon, hindi ko na kaya, doon siya nagsisimulang kumilos. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi sa paghawak, kundi sa pagbitaw. Kapag hinayaan mong siya ang magdala, mas magaan, mas malinaw, mas payapa ang landas. Kaya ngayon habang binabasa mo ito, gawin mong desisyon, isabuhay ang pangako. Sa bawat araw, sa bawat paghinga, alalahanin mo, ang Diyos ay nasa tabi mo. Ang lakas niya ay dumadaloy sa iyo sa bawat panalangin, sa bawat pag-asa, sa bawat pagbangon. Huwag mo lang paniwalaan ang pangako, ipamuhay mo ito. Sapagkat sa sandaling iyon, mararanasan mo ang himala ng lakas na hindi kailanman mauubos, dahil ito ay galing sa Diyos na walang hanggan. Ngayon ay panahon na hindi lamang pakinggan ang pangako ng Diyos, kundi maranasan ito.
Huwag mo munang isipin ng kahapon o ang mga pagkukulang mo. Sa sandaling ito, tinatawag ka ng Diyos upang tumugon. Sinasabi niya, "Anak, lumapit ka sa akin. Ibigay mo sa akin ang bigat na dala mo. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang aking kamay." Isang hakbang ng pananampalataya ang hinihingi niya, hindi kailangan ng perpektong panalangin. Kailangan lang ng pusong handang maniwala. Ngayon, isara mo sandali ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim. Damhin mo ang presensya ng Diyos sa paligid mo. Hindi siya malayo, naririto siya. Sa gitna ng katahimikan, sabihin mo sa iyong puso, "Panginoon, tinatanggap ko ang iyong lakas. Pagod na ako sa paghawak, kaya ngayon ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Hayaan mong dumaloy ang kapayapaan niya, parang ilog na unti-unting humuhugas sa pagod, sa takot, sa pagdududa. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Sapat na ang tahimik na pag-amin, "Panginoon, kailangan kita." Sa sandaling iyon, may nangyayari sa di nakikita. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos, pinapalitan ang iyong kahinaan ng kanyang lakas. Ibinabalik niya ang apoy sa puso mong unti-unting nanlalamig. Binubuhay niya muli ang pananampalatayang akala mo ay nawala na. Ngayon ay oras na ng paninindigan. Tumayo sa pananampalataya. Sabihin mo sa sarili mo, "Hindi na ako biktima ng takot. Ako ay anak ng Diyos." Ang panawagang ito ay hindi para sa iilan. Ito ay para sa lahat ng handang lumapit sa Kanya. Marami ngayon sa buong mundo ang humihingi rin ng lakas, marahil katulad mo rin. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, isipin mo, libo-libong puso ang sabay-sabay na nananalig. Hindi ka nag-iisa. Ang pananampalatayang ito ay nag-uugnay sa atin sa isang tinig, ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Ako ang iyong kalasag." Kaya ngayon, ilapit mo sa Diyos ang lahat ng bumibigat sa puso mo. Ilagay mo sa Kanya ang iyong takot, ang iyong pagkabigo, ang iyong mga hindi nasagot na panalangin. Sabihin mo, "Panginoon, ito po ako, mahina pero nananalig. Palitan mo ng lakas ang aking pagod. Balitan mo ng pag-asa ang aking pangamba." Habang sinasabi mo ito, isipin mong inilalapag mo sa paanan niya ang lahat ng alalahanin mo. At kung may mga bagay kang matagal nang hinahawakan, mga sugat ng nakaraan, mga taong hindi mo pa mapatawad, mga bagay na matagal mong kinakatakutan, ngayon ang sandali para bitawan. Huwag mo nang dalhin pa. Ang Diyos ay handang akuin ang lahat ng iyon. Sa pagbitaw mo, binubuksan mo ang pintuan para pumasok ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, magpasya kang manampalataya. Hindi dahil madali, kundi dahil alam mong totoo ang Diyos. Sa oras na ito, ipahayag mo, "Panginoon, ako'y tatayo sa iyong pangako. Hindi ako uurong dahil ikaw ang aking lakas." Kapag ginawa mo yon, ang langit ay nakikinig. Ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga bagay na hindi mo nakikita. At bilang tanda ng iyong pananampalataya, sabihin mo sa iyong puso, "Ngayon, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kalakasan." Kung nais mong ipahayag ito, isulat mo sa iyong mga labi o sa iyong mga kamay. Isang simpleng pagkilos, ngunit puno ng kapangyarihan. Sapagkat kapag ang salita ay ipinahayag, ang pananampalataya ay nabubuhay. Ngayon, habang nakikinig ka, marahil nararamdaman mong unti-unting bumibigat ang dibdib mo sa emosyon. Iyan ang kilos ng Espiritu. Huwag mo itong pigilan. Hayaan mong dumaloy ang luha, sapagkat ang bawat patak niyon ay binabago niya sa lakas. Sa mga oras na ito, ikaw ay hindi lamang tagapakinig. Ikaw ay kalahok sa gawaing espiritual na ginagawa ng Diyos. At kung naniniwala ka na ngayon ay oras na para tumugon, sabihin mo sa iyong puso, "Panginoon, ginagamit mo ang aking pananampalataya. Ibinibigay ko ito sa iyo. Gamitin mo ito upang palakasin ako. Sapagkat sa mismong sandaling ito, may nangyayaring hindi mo pa nakikita. Ang Diyos ay muling nagbibigay buhay sa iyong espiritu. Ngayon ay tawagin ka niya sa mas malalim na pananalig. Hindi mo kailangan maging handa. Kailangan mo lang maging tapat. Sa pagtatapos ng sandaling ito, tandaan mo, ang Diyos ay tumatawag, hindi para takutin ka, kundi para palayain ka.
kaya huwag mong ipagpaliban pa. Isuko mo na ang lahat at hayaan mong siya ang magdala, at kung nararamdaman mong totoo ang kanyang presensya, ipahayag ito. Sabihin mo sa iyong puso o isulat mo bilang tanda ng pananampalataya, tinatanggap ko ang lakas ng Diyos sa aking buhay ngayon, sapagkat sa paggawa mo nito, nagiging totoo sa iyo ang kanyang pangako. Ang pananampalataya mong minsan ay pagod, ngayon ay ginagawang sandigan ng langit. Isara mo ngayon ang iyong mga mata at tahimik na ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Huminga ka ng malalim at hayaan mong humupa ang bawat ingay sa paligid. Ito ang sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos. Sa harap niya wala nang kailangang ipaliwanag. Sa harap niya sapat ng aminin, Panginoon, kailangan kita. Ngayon, sabay-sabay nating italaga ang ating sarili sa Kanya sa panalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw na nagbibigay ng buhay sa lahat ng humihinga, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong pagod ngunit umaasa. Inaamin namin na maraming beses kaming nadapa, maraming gabi kaming napagod sa paghihintay. Ngunit kahit sa gitna ng aming mga kahinaan, nananatili kang tapat. Salamat Panginoon dahil sa bawat sandaling kami nang hihina Ikaw ang aming lakas. Sa bawat luha na aming ibinuhos, naroon ka upang haplusin ang aming mga sugat. Ngayon o Diyos, inaangkin namin ang pangakong nakasulat sa iyong salita. Ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Ang aking puso ay tumitiwala sa Kanya at ako'y natutulungan. Sa ngalan ni Jesus, tinatanggap namin ang lakas na nagmumula sa iyo. Palitan mo ang aming pagod ng pag-asa, palitan mo ang aming takot ng katapangan, at palitan mo ang aming pangamba ng kapayapaan. Hinihiling namin, O Ama, na ang Espiritu mo ay bumaba sa bawat nakikinig ngayon, pumasok sa bawat tahanan, sa bawat puso, sa bawat kaluluwang naguguluhan. Panginoon, tingnan mo ang mga ina na umiiyak para sa kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng lakas na ipagpatuloy ang laban kahit tila walang kasiguraduhan. Tulungan mo ang mga ama na nawalan ng trabaho. Ipakita mo sa kanila na hindi nagtatapos sa kawalan ng pag-asa. Yakapin mo ang mga may karamdaman. Ay padama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. At sa lahat ng naliligaw ng landas, buksan mo ang kanilang mga mata upang makita na may liwanag pa ring naghihintay sa dulo ng daan. Diyos, patawarin mo kami sa mga panahong pinili naming umasa sa sarili naming lakas. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nagduda kami sa iyong kabutihan. Ngayon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, ang aming pamilya, ang aming kinabukasan, ang aming mga sugat, ang aming mga pangarap. Alam naming walang imposible sa iyo, kaya't sa sandaling ito, binibitawan namin ang kontrol at sinasabi namin mula sa aming puso, Panginoon, Ikaw na ang bahala. Sa ngalan ni Jesus, uming sinasaway ang lahat ng anyo ng takot, pangamba at kawalan ng pag-asa. Ipinahahayag namin ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Ipinoproklama namin na ang aming tahanan ay pag-aari ng iyong presensya. Pinapalayas namin ang bawat espiritu ng kalungkutan at kawalan ng pananampalataya. At pinapapasok namin ang espiritu ng kapayapaan, kalakasan at panibagong pag-asa. O Diyos, sa oras na ito binubuksan namin ang aming mga kamay bilang simbolo ng pagsuko. Wala kaming hawak, ngunit naniniwala kami na Ikaw ay may hawak ng lahat. Tulungan mo kaming makita na kahit sa mga bagay na hindi namin nauunawaan, Ikaw ay may layunin. Turuan mo kaming maghintay sa tamang oras at habang kami ay naghihintay, punuin mo kami ng pananampalatayang hindi natitinag. Panginoon, ipinagdarasal namin ang bawat puso na nakikinig ngayon, ang mga may sugat, ang mga nagtatago sa ngiti, ang mga tahimik na lumuluha sa gabi. Hipuin mo sila ngayon. Ipaalala mo sa kanila na hindi pa huli ang lahat, na hindi mo sila kinalimutan. Ang iyong pangako ay buhay, ang iyong salita ay totoo, at ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbabago. At ngayon, Panginoon, aming idinarasal na ang lakas na ito na nagmumula sa iyo ay dumaloy sa aming mga katawan, sa aming isipan at sa aming kaluluwa. Palitan mo ang aming mga pagdududa ng kapayapaan at ang aming mga sugat ng pagpapatawad.
Tulungan mo kaming makita na sa bawat kahinaan nandun ka upang buuin kami. At bilang isang katawan ng pananampalataya, aming ipinapahayag, aming Ama sa langit, ikaw ang aming lakas. Hindi kami tatalikod sa iyo. Sa bawat bagyo, ikaw ang aming kanlungan. Sa bawat luha, ikaw ang aming pag-asa. Ngayon, Panginoon, itinatakda namin ang aming buhay sa iyong mga kamay. At sa sandaling ito, kami ay nananampalataya na may himalang nagsisimula. Ngayon, habang nagtatapos ang panalangin ito, sabihin mo sa iyong puso, Amen, Panginoon. Naniniwala ako, ipagdiwang mo sa katahimikan ang presensya niya sa bawat tibok ng iyong puso. Tandaan mo, siya ang lakas mo, siya ang sandigan mo, at siya ang dahilan kung bakit kaya mong humarap muli sa bukas. At kung naniniwala kang totoo ang pangakong ito, ipahayag mo ito sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong mga salita. Sapagkat sa panahong ito, ipinapakita ng Diyos na ang pananampalataya ng kanyang mga anak ay hindi kailanman mawawala ng saysay. Tahimik mong damhin ang sandaling ito. Matapos ang panalangin, marahil ay ramdam mo pa rin ang bigat ng mga pinagdaraanan mo, ngunit ngayon may kasamang kapayapaan. Sapagkat ang Diyos ay hindi laging dumaraan sa pamamagitan ng mga lindol o apoy. Madalas, siya ay dumarating sa anyo ng banayad na hangin sa katahimikan ng puso. Iyan ang kanyang paraan ng pagpaparamdam na hindi mo kailangang magmadali dahil siya ay naririto na. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi pa siya kailanman nabigo sa isang salitang binitiwan niya. Kapag sinabi niyang, siya ang iyong lakas. Hindi yun pansamantalang lakas lamang. Iyon ay lakas na hindi nauubos. Dahil ito ay nagmumula sa kanya na walang hanggan. Sa mga panahong tila wala kang maramdaman, tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kawalan. Minsan, iyon ang sandali na pinakamatindi niyang ginagawa ang kanyang gawain sa loob mo. Isipin mo ang mga sandaling halos sumuko ka na noon. Ngunit tingnan mo, narito ka pa rin, hindi dahil sa sariling kakayahan mo, kundi dahil sa kamay ng Diyos na humawak sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit nakabangon ka, kung bakit hindi ka tuluyang bumagsak, kung bakit may pag-asa ka pa rin hanggang ngayon. Iyan ang katapatan ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Sabi sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Ang salitang ito ay hindi lamang para sa Israel noon. Ito ay para rin sa iyo ngayon. Kapag natatakot ka, tandaan mong hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Kapag napapagod ka, tandaan mong may Diyos na humahawak sa iyong kamay. Kapag parang hindi mo na kaya, siya ang kumakarga sa iyo. At sa Jeremias 29:11, sinabi ng Panginoon, sapagkat batid ko ang mga panukala ko para sa inyo, mga panukalang magdudulot ng mabuti at hindi ng masama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Kapag hindi mo naiintindihan kung bakit may mga pagsubok, huwag mong kalimutang may plano ang Diyos na mas malalim kaysa sa nakikita mo. Ang bawat pagod, bawat paghihintay, bawat luha, may layunin. Walang nasasayang na sandali sa mga kamay ng Diyos. At kung minsan, kapag hindi mo pa nakikita ang resulta ng iyong panalangin, huwag mong isipin na hindi siya kumikilos. Baka ang ginagawa niya ngayon ay hindi pagbabago ng sitwasyon, kundi pagbabago ng puso mo. Dahil madalas, bago niya baguhin ang paligid mo, binabago muna niya ang loob mo. Kapag ang puso mo ay natutong magtiwala, kahit wala pang sagot, nagkakaroon ka ng kapayapaan na higit sa anumang kasagutan. Sabi sa 2 Corinto 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay natupad na sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't sa pamamagitan niya ay sinasabi natin ang Amen para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng kanyang ipinangako ay tinupad na sa pamamagitan ni Jesus. Ibig sabihin, ang lakas na iyong hinihintay ay hindi mo kailangang habulin. Nasa iyo na ito sa pamamagitan ng kanyang presensya. Kaya ngayon, huminga ka ng malalim at hayaang lumubog sa puso mo ang kapayapaan ng Diyos.
Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa Kanya. Hindi mo kailangang maging perpekto para maramdaman ang Kanyang biyaya. Ang tanging hinihingi niya ay isang pusong handang magtiwala. Kapag may pananampalataya, may pag-asa. At kapag may pag-asa, may lakas na muling bumabangon araw-araw. Tumingin ka sa paligid mo. Ang bawat araw na dumarating ay patunay na ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong simula. Ang bawat umaga ay paalala na hindi pa tapos ang Kanyang paggawa sa iyong buhay. Sa bawat pagsikat ng araw, siya ay bumubulong, "Anak, hindi kita iniwan. Patuloy akong gagawa, kaya't kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Huwag mong hayaang nakawin ng takot ang kapayapaang ibinigay niya sa iyo. Ang pananampalataya mo ang magiging tulay ng Kanyang mga himala. Sa mga darating na araw, may mga sandaling muli kang manghihina, ngunit tandaan mo ito. Hindi mo kailangang hanapin ang lakas sa sarili mo dahil ang lakas ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa iyo. Ngayon, habang ang lahat ay nagiging payapa, hayaang tumahimik ang puso mo sa isang simpleng katotohanan. Ang Diyos ay tapat. Hindi siya nagbabago. Gusnan siya ay tapat kahapon, siya rin ay tapat ngayon. At siya'y mananatiling tapat magpakailanman. Kaya't sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng iyong puso, ulitin mo ito sa iyong isip. Ang Panginoon ang aking lakas. At sa salitang iyon, matagpuan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, sapagkat ito ay galing sa Diyos na kailanman ay hindi pumapalya sa Kanyang mga pangako. Ngayon ay narating mo ang dulo ng mensaheng ito, ngunit sa katotohanan, ito ay simula lamang ng bagong yugto ng iyong lakbayin kasama ang Diyos. Sa buong sandaling ito, nakita mo kung paano ang Kanyang pangako ay hindi kailanman nabigo. Mula sa panahong si David ay tumawag sa gitna ng digmaan, hanggang sa sandaling ikaw ay nanalangin sa gitna ng iyong sariling laban, iisa lamang ang mensahe ng Diyos. Ako ang iyong lakas. Ito ang pangakong hindi kumukupas, hindi natitinag, at hindi kailanman maglalaho. Ngayon, habang iniisip mo ang lahat ng narinig mo, alalahanin. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga himala sa nakaraan. Siya ay Diyos ng kasalukuyan. Ang parehong kamay na nagligtas kay David, ang parehong tinig na nagpalakas kay Elias, ang parehong espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. Iyon din ang kapangyarihang gumagalaw sa iyong buhay ngayon. Kaya huwag kang matakot sa kinabukasan. Hawak mo na ang pangako ng Diyos sa iyong mga kamay. Kapag muling sumapit ang gabi at bumalik ang takot, sabihin mo sa iyong puso, "Ang Panginoon ang aking lakas." Kapag tila wala ng sagot, ulitin mo ito hanggang manahimik ang pag-aalala. Kapag muling dumating ang pagod, alalahanin mo kung saan ka dinala ng Diyos. Mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa panghihina patungo sa katatagan. Hindi siya nagbago noon, kaya't hindi rin siya magbabago ngayon. Kaya sa sandaling ito, hayaan mong manatili sa iyong puso ang mensaheng ito. Ang lakas mo ay hindi galing sa mundo, kundi sa Diyos na lumikha ng mundo. At dahil doon, hindi ito mauubos. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagod, sa bawat luha, nandoon siya. At sa bawat panalangin mo, kahit hindi mo marinig agad ang sagot, maririnig mo ang Kanyang tinig na pabulong na nagsasabi, "Anak, kasama mo ako." Kung naramdaman mong nakapaloob ka sa mensaheng ito, huwag mo itong itago sa sarili mo. Ibahagi mo ito sa iba. Maraming kaluluwang pagod at takot na kailangang marinig na ang Diyos ay tapat pa rin. Ipadala mo ang pag-asang ito sa isang kaibigan, sa isang kapamilya o kahit sa isang taong di mo kilala. Sapagkat minsan ang isang simpleng salita ng pananampalataya ay sapat na upang muling buhayin ang pag-asa ng isang puso. At kung ikaw ay nakarating dito, ibig sabihin ay ginagalaw ng Diyos ang iyong puso. Kaya huwag mo lamang pakinggan, sumama ka sa amin sa paglalakbay ng pananampalataya. Mag-subscribe ka sa aming channel, hindi lamang bilang tagapanood, kundi bilang kabahagi ng isang pamilya ng pananalig at panalangin. Dito, araw-araw tayong magpapaalalahanan na hindi tayo nag-iisa, na may Diyos na patuloy na nagbibigay ng lakas, pag-asa, at katatagan. Isulat mo sa mga komento,
Tinatanggap ko ang lakas ng Diyos sa aking buhay. Gawin mong patotoo ito hindi lamang salita, sapagkat sa bawat pahayag ng pananampalataya may kapangyarihang dumadaloy mula sa langit. At habang ginagawa mo yon, tandaan mong libu-libong tao ang nagsasabing pareho, sabay-sabay nating ipinahahayag na ang Diyos ay mabuti, tapat at buhay. Bago matapos, hayaang marinig ng iyong kaluluwa ang isang paalala mula sa puso ng Diyos. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi mo kailangang matakot. Ako ang iyong lakas, ako ang iyong kapayapaan, ako ang iyong Diyos. Sa katotohanan iyan, makakatulog ka ngayong gabi ng payapa, sapagkat alam mong bukas ay may bagong simula at sa bawat araw may bagong lakas na ibinibigay niya. Kaya't salamat sa pakikinig, salamat sa pananalig, salamat sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Tandaan mo, sa bawat pagsubok may pangako, sa bawat paghihintay may layunin. At sa bawat panalangin may Diyos na nakikinig. Hanggang sa susunod na mensahe, manatili ka sa pananampalataya, sapagkat sa bawat paghinga mo, patuloy na isinisigaw ng iyong espiritu ang katotohanan ito. Ang Panginoon ang iyong lakas at siya ay tapat magpakailanman.